Previously on Tara Family Reality Show. If she don't want to talk to me, I'll respect her. Because I need to respect her space also. I love you so much. Happy birthday. You deserve it. Happy 8 months, my love. Happy 8 months, my love. I still have hangover with my birthday gifts, especially now that I have a Nintendo Switch. So, do you know? You know this is touchscreen. What is the best gift ever? Do you know this is 2 players? See? And I can connect it to the TV. Do you know this just came out last month? Alam mo, wala sa sinabi mo. Do you know, ganyan, do you know? Do you know that this is how you take out the game? The game is just this big. Oh, wait. Do you know you can do this? Look. I have many games I can play, and it's also 2 players so I can play with the family. Wala naman, love. Ngayon ko naintindihan yung salitang, you are blessed. Dito siya makatawa kasi nakagano'n siya eh. Sabi po nila dahil dancer po ang mami at daddy ko, ay lalaki pong dancer din sila. Pero ba't ganun, parang singer ata? Andito ang ating malab. Tuturuan kita sumayaw. Pero sa ngayon, palaki ka muna ha. Say daddy! Mami, hindi yan. Okay, baby Tyrone? Say Sarap pala niyan eh. Ay, nagalit. Oh my gosh, very good. Ang sarap. Sana lang daw. Nom, 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 nom. Very good. Nom, 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 nom. Ay! Inye! Ano? Nadaya ikaw ni ate Nadaya ikaw ni ate.
Oh, shot! Hala, ano yun? Hala, ano yun? Ah. Bird! Ano yun? Oh, nadaya na naman. Sabihin mo, nadaya ka ba? Ano yan? Love. Ano yun? Na-shock ka? Ayun. Ayun. Na-shock. Nadaya ka na naman yate. Yan. Hala, ano yun? Hala, ano yun? Hala, nagka. Love, huwag ka magalit sa atin mo lang. Ano? Ano? Very good ka naman pala eh. Wala yun eh. One thing na nag-sink in sa akin after ko ma-hospital is hindi ko masyadong nasusulit yung oras ko araw-araw doing the things that I love. Kaya naman, eto ako ngayon, bumabawi muna ako sa mga anak ko and araw-araw muna nilang kasama magpaaraw si Mami. Ano nang ginawa ko? Excited na si Donna. Okay, let's start. O, di naka-open natin, open? Wow! Wow! So this one, let's underneath it. Wow! Enjoy. Ayan, hindi na nakakas yung pagkagawa si Donna. Wow! Hindi na kami yung pagkagawa ng ticket. Aalis kami ng buong Toro family at pupunta kami sa event ng sapatos. Ito ay event ni Boss Ron na may-ari ng Shoe Game Manila, kung tawagin ay MSE, Manila Sneaker Expo. Di bagay sa event. Guys, Miss. Bigla ako pinagpalit ni Tonyang ko ng damit. Tingnan mo. Mas maayos, di ba? Mas maayos. It's more ano. Dandad. Nung nakasakay na kami ng sasakyan, nag-open ako kay ate. Sabi ko, bakit gano'n yung reaction mo kanina? Kasi mukha nila parang, parang hindi siya natuwa, na natatawa na ewan. Nalilito ako. Parang mali ba ako ng desisyon? Mali ba ako ng piniling damit? Parang ganon. Tapos sinabi sa akin ni ate, di actually maganda pinili mong damit. Sabi ko, tay kasi, ang baduy kasi ng damit ni Migay, yung palagi siyang naka-jacket na parang pabolero, tapos nagdedress siya na wala siyang balakang, tapos yung tela, alam natin na cheap yung tela, sang haba na bago magtuhod. So, basta ang hirap i-explain palagi, pero sabi ko, ang baduy ng damit ni Migay. Like, ayoko siya magbukang tanga pag lalabas. Parang anyway, nagulat ako na sinabi ni Ate Marie sa akin. Sa totoo lang, gusto kong lumubog dun sa kotse, sa upuan. Sobrang nalungkot talaga ako kasi sabi niya, alam mo kapatid, kasi dapat ikaw nag-check talaga ng mga damit ni Mikay. Ikaw nagdedesisyon. Kung mimili siya, ikaw ang magturo sa kanya, ikaw mag-asikaso. Parang gano'n yung dating ni ate. Ikaw talaga dapat mamili, ikaw ang mag-asikaso. Yun yung punto. Noong time na yun, gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak. Gusto kong magwala. Kasi sobrang nasaktan ako. Nasasaktan talaga ako kasi
Talaga ba? Parang after all, ako pa din. Pati yung maliit na bagay, ako pa din. Di ba ako nahihirapan? Parang nakakapagod. Pagod ako. Ilang beses ko nang tinuro, ilang beses ko nang sinabi. Ang hirap talagang tumulong kapag yung tao mismo ay tulungan yung sarili nila. Ang hirap tumulong ng ungrateful na tao kasi sasagarin ka nila. Hanggang sa pinakahuling katiting ng energy mo, kapapanganak ko pa lang. Ako pa rin mag-iisip ng dadamitin. Ako pa rin yung mag-sacrifice ng damit ko, bibigay ko na lang. Mapagod talaga ako. Pero syempre hindi ako pwede mag-react kasi buntis si ate. Kaya yun, wala lang na ano lang ako. Na-stress talaga ako. Sobra. Manila Sneaker Streetwear Expo. Yun yung ngayong taon, yun yung naging tawag sa event. At nabalitaan ko kasi na ito muna yung huling MSE or MSSE na magaganap. Kaya sumugod na kami ng Toro family to, be part of the event. At mag-give back ng love sa Shoe Game Manila #1. Tapos ito pang si Papi, sumasabay. Isa ring 80-80. Nawawala daw yung cellphone. Saan na naman? Tawa ko lang kanina pagpunta doon sa likod. Tapos umupo kami na Ate Marie. Nalalaglag siya na pag-urwan. Balik ka na nga! Tatakbuhin niya na! Wala dinaanan mo ba yun? Saan na? Wala? Wala eh. Ako mag-ride ka? Ano yung nawala? Anong iPhone yung nawala? Yung 13, nandun lahat. Personal mo? Personal. Personal niya, 13. Di ba lalo sasabi sa'yo, mag-bag kayo. Ako pag alam ko, habang-haba ko talaga. Baka sa family. Lang, nawala. Diba? Kaya ako na. Tawagan mo po sarili mo, mabigat. Wala, anak. Di ano, ano mo? Parang gusto ko sumama doon mag-ano. Naiirita ako na paayaasa ko sa kanila yun. Napakaburara, nakakadagdag ng stress. Walang pa may device? Oh my God! Hindi ako si Ella. Nakita sa nakita. Saan na isa? Asa na sa lang? Baka nung naiiwan mo iba na Okay. Thank you, boss. Thank you, boss. Thank you po. May nagawak ka na, Sel. Boss, kamukha mo to. Ilagay mo na sa maleta mo or what? Ang kukulit mo kasi. Sorry, thank you po, bro. Pasensya na po. Na-anxiety na ako. Ay, nga rin. Ay, buti na lang talaga. Thank you so much. Talaga, sobrang salamat talaga. As in, sobrang super thank you, Boss Ron. Kasi hindi ko talaga kaya na mabuhay nang wala tong iPhone 13 ko. As in, kahit meron na akong iPhone 16 na bago at kung ano pa yung lumabas sa bagong model pa ng iPhone favorite ko talaga tong iPhone 13 ko. Hindi ko talaga siya papalitan. Pwede po kayo, Mystery Box. May kotse sa loob. Pwede po kayo wala ng kotse, bayad luwag.
Babat-tripan. Bago kung ano ngayon, collection, mga dati ko siya yun, lahat pretty book. Pretty book. Ay, di ba na? Okay na, papi, nauna ka na, winner ka na. Nauna ka muna sa atin. At hindi nagpapakabok, nanguna ulit si Mori Paula. Totoo naman naunguna si Papi. Gusto niya makipagkabugan ng airwheel kay Ate Marie. Yung manguna siya, feeling winner. Wala na po. Ito po ay kabugan na ng mga buntis. Shut up na lang tayo. Kasi baka magliyab pa. 10,125. 50%. From 2010 na lang siya. Ako yung tipo ng tao na pag nakita ko at nagustuhan ko, bibilin ko. Kahit medyo mahal, bibilin ko pa din. Tangina, walang ipon, walang problema. Andito ako para magyabang. I'm here to brag, not to inspire. Ganun dapat. Ibaon mo yung sarili mo sa utang. Para pag siningil ka, edi gagawa ka ng paraan. Sinong masipag? Edi ako. Kasi ako yung kumilos, di ba? Itodo mo yung luho. Todo mo. Para todo din yung lusot. Sinong masaya? Edi ako. Sobrang saya. O, di ba? Sinong tanga at bobo ang maniniwala sa advice ko na to? 80-80 lang ang hindi makakagets na ito ay sarcasm. Huwag kang kupal. Tumatakbo kasi ako, sobrang excited ko dahil merong dancing fountain. Tapos sabi ni Kuya Guard, "Oh, ma'am, dahan-dahan lang po." Oh, edi mag-slow mo tayo, kuya. Sige, tara. Ewan ko ba dito kay Tony, gumagawa na naman ng away kay Vicente. Lumayo lang naman yung tao saglit. Dapat sila doon. Ano ka? Sige na. Hindi, tinawag mo na ako. Pwede ka tinawag na wala. Mas kita doon? Dito na muna si Baby Taiwan mag-i-stay kasi busy ang kanyang mami at daddy.
Sa totoo lang, excited na ako and at the same time, ninanamnam ko yung mga sandali na nakakapagbigay ako ng ganitong pagmamahal kay Baby Saiwon. Kasi lahat ng bata nabigyan ko ng quality time. Yung para maalala nila yung mukha ko, maano ko yung mukha nila, yung habulin nila ako yung mahalin nila, hindi yung mga magulang. Natutuwa ako kasi si Baby Saiwon, habol lang habol sa akin eh. Kaya minsan iniisip ko po paano pa kaya kapag sariling anak ko, ako lang talaga yung nakikita niya. Nakaka-excite yun. Nai-imagine ko na ang daming kalaro ni Baby Maryland. At feeling ko pasimuno si Baby Saiwon sa mga kalokohan. Another dinner time, pero this time nasa bahay lang kami. Tinanong ako ni Jowa kung ano bang ilalagay niyang pangalan sa ginagawa niyang Facebook page kay Tyrone. So sabi ko, Tyrone Fowler, para parehas rin ni Tyrone niya. Gusto ko sana kasi Tyrone Fowler, para Tyrone niya Fowler. Tapos sabi ko, di ba Flores yung apelido niya? Dapat yun na lang. Hindi na sila parehas si Tyrone niya. Pero, ikaw pa bahala, Jowa. Tapos, tumingin ako kay Tyrone niya. Naglambing ako. Sabi ko sa kanya, di ba anak, magiging Flores ka rin naman one day? Magiging Flores din naman tayo. Diba? Tapos biglang sumagot si Tyrone niya ng, pag-iisipan ko po muna. Kasi okay na po kami ni tatay eh. Ayaw na pala na. Sobrang nasyak ako. Kasi sobrang sakit nun para kay Vince. Dahil si Tyrone niya mismo ang taon na nagbebeg na palitan ang kanyang apelido na gusto na niya maging Flores. At lagi kami nagsasabi na, Tyrone niya, baka nadala ka lang ng emosyon mo, baka sakalit mo lang yan, darating ang panahon na magiging okay din ang lahat, baka padalos-dalos ka lang. Wala naman po akong intensyon na masaktan po yung daddy ko. Sinabi ko lang po kung ano po yung nafe-feel ko. Valid naman yung nararamdaman ni Tyrone niya. Valid na bata pa siya at sa parte ng growth niya ay parte nun na magbabago pa siya ng desisyon sa buhay. Valid yun. Inuulit ko, kami pa nga nangungulit sa kanya na, anak, tatay mo yan, baka gusto mong ibigay yan sa kanya bilang siya na nagbigay ng buhay sa'yo, may sustento man o wala, pero dahil buhay ka at dahil yun sa kanya, i-honor mo yung buhay mo sa kanya na thankful ka. Kasi kung walang siya, walang ikaw. So, apelido niya, i-honor mo. Dalihin mo. Pero lagi niya sinasabi na nahasaktan daw kasi siya. Kasi sa school nila, ang tawagan daw kasi is surname. So, every time na tinatawag siya sa surname niya, nahasaktan siya. Lagi talaga siya nakikiusap nun sa akin, tsaka kay Vince, na gusto niya nga magpalit ng apelido. Siguro nakalimutan niya na yung mga ilang taon na yon. Kasi, hindi naman lahat naalala niya, siyempre bata pa. Pero, paulit-ulit namin na pag-usapan, paulit-ulit siyang umiyak sa akin, lalo na sa akin. Marami kami moments together na nagkikwentuhan kami. Tapos nasasad ako kasi hindi ko mabigay agad-agad. Ayoko ding maging impulsive. Pero ilang beses siyang umiyak na gusto niya maging Flores. Napapressure din ako noon kasi hindi kami kasal, di ba? Hindi rin ako sigurado pa. Gusto ko pang subukan nun si Vince. Yung mga ganun kayong moment ang hirap. Valid naman. Kaso sana, hindi niya yun sinabi sa harap ng tao na palaging present. Kasi masakit yon. Yung pakiramdam na siya yung laging puyat, mag-atid sundo sa school, pag may program, mag-aasikaso, matataranta para sa kanya. Yung araw-araw, na kung ano kailangan niya, kung saan siya nalilito, na nagkukwento siya sa daddy niya, araw-araw ng mga nangyari sa kanya sa school, may positive, may negative, may tumatawa, may umiiyak, iba-iba. Tapos sasabihin mo lang na pag-iisipan ko pa kasi okay na kami ng, kumbaga, masakit yun. Valid ang feelings pero sana wag maging komportable na sakta mo yung tao ng harapan. Sana hindi ka nun. Then, umakit na lang si Tyrone niya. Kalmado naman rin si Jowa. May pinanood sa aking video si Jowa. Habang pinapanood ko siya, hindi ko na napigilan yung emosyon ko.
okay na sila, wala na ako. Kami na sa baho ng kulang ko. Hindi siya 13, hindi siya dalaga, baby pa siya. Baby pa siya eh. Tinatatak niya kasi sa utak niya, teenager na siya eh. Kung maniwala ka sa akin. Kailangan po kumalma ka na po. Dahil talaga pag nagta-transition, pati teenage years, magulang magsalita, mag-isip. Ikaw ba nung 30 years old ka, diba? Magulong isip, magulong ano. Pero masyado kasi maaga to. Baka kasi mag-isip ng ganun. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Tigilan mo, nanginginig ka na. Po, hindi po. Baka, di ba nga ang partner, sabi nila yan ang priority mo, yan ang kakampi mo. Kasi eventually, ang mga anak natin iiwanan tayo. Hindi pa ako ready. Opo, hindi ka ready. Hindi din naman mga ano yun eh. Hindi din naman ganun ang mangyayari. Okay? Kinala ko kasi ito eh. Nagbabahabol lang yun. Yung sinabi niya, 30 years old ka, nagbabahabol lang yun. So gusto mo naman maghabol? Hindi. Kailangan, pero naintindihan kita. Hindi kasi siya ganun ay. Na ano? Hindi siya ganun eh. Bigla niya akong tatablayin ng ganun eh. Baby pa kasi siya eh. Kaya magulo isip na. Naiintindihan ko. Pero alam mo, minsan kasi, kailangan din kasi ano yun si Tyrone niya na, alam mo yun, hindi na, kausapin mo lang, bigyan ng space. Alam mo po, natatakot ako pag binigyan ko ng space, baka masanay. Hindi ba siya masanay? Hindi. Okay po. Hindi ka lang niya basta lover, huwag mo kalimutan na ano ka rin niya. Hindi ko alam. Magulang. Opo. Magulang. Hindi ba magulang naman ganun? Hindi, ang magulang, tumingin ka sa akin. Ang magulang nagtutulong ng bata. Pero ikaw yung diba? Hindi. There are times that you have to be tough also. Ang tawag ng tough lang. Ang dami ng moment na nagiging tama ako, pero ulit ako nag-ball. Hindi, like ka nag-humble. Ano ba dapat kong gawin? Ano ba dapat kong gawin? Maging magulang ka, huwag mong damdamin yung sinabi ng isip bata. Be mature enough, hindi yung magiging immature ka yung dadamdamin mo yung sinabi niya. Hindi ko naman dinadamdam kanina, eh. Dinadamdam mo, kailangan kita kaya naiyak ka eh. Nasaktan lang ako. Kaya nga dinadamdam mo, Hindi mo, so mali ba yung nararamdaman ko? Gusto ko maintindihan. Validate ka, Gusto ko lang din makinig sa'yo. I'm just working all day. All day po akong working, pero valid ka po, okay? Kasi parang naitapwera kasi ako. Hindi na okay naman, nagiging okay naman na kami ng tatay ko. Hindi ko mabagets kanina. Kasi sabi ko, ano bang masakit doon? Pero habang tumatagal na ako po ako dito, na-realize ko masakit ka. Magulang ka din. Kailangan pag may maling pagiging insensitive yung pinapakita niya o nananakit siya na wala siyang pakialam ganyan, kailangan tuturuan mo lang din ang leksyon. Pero anong dadamdamin? Kasi tuturuan mo lang siya ng proper, valid din yung feelings ni Tyrone niya. Kapag kasi nakita niya, tama yan, hindi ka umiyak sa harap niya or what. Kasi pag umiyak ka, magiging invalid na yung feelings niya kasi umiyak ka na eh. Diba? Yun nga yung nangyayari sa akin kanina. Yes. Kaya ngayon, ang sinasabi ko lang sa'yo, valid din siya na yun yung nasa utak niya, pero hindi niya dapat yung sinabi sa'yo. Kasi after all, hindi siya dapat gano'n ka-insensitive. Pero you have to, to mature. As a parent, hindi as a tao lang ha, as a parent. As a parent, hindi mo para damdamin na sinasabi na isang batang kaka-13 pa lang. Pag pinatulan mo ang bata, yung pang-aasar, kumbaga naging pikod ka, ikaw ay isip bata din. Hindi mo ito pwedeng sasabayan kasi parent ka. Kaya nasa dinadamdam mo eh. Hindi mo na nakaganda ng ulo eh. Yeah. Pero napapansin mo yung signs, yung pagiging ganito niya sa'yo, pagiging distant, pagiging ganito, dahil sa feel niya okay na sila ng tatay niya or what, let her. Diba sabi ko sa'yo, kung may mananakit, may gaganti, may mangiiwan sa atin, let them. Diba? 2 words, napaka-powerful na diba? Let them. Anong kasunod yun? Let them see. Kung ano nawala sa kanila. O, let them learn. Kung anong hinahanap nila na sa labas. O kung ano man. O, let them realize. Kung ano ba yung desisyon dapat para sa utak nila or something. So, ano din maalala sa'yo 3 years ka pa lang kung naging dati talaga katero niya. Literal na dati ha. 13 years to ng buhay niya. Talagang paghihirapan mo din talaga din kung gusto mo yun. Alam mo, nagkakwento ko sa'yo.
Para ano ka. Hindi ko alam kung makakatulong tong story ko ha. Okay, bagsak mo. Dito related kay Tyronia. Life ko to. Okay. Kung bakit alam ko sa sarili ko na makaka-realize din niya, lalo as a babae na hindi mo maiintindihan. Okay po. Okay, hindi mo maiintindihan kasi babae ako. Nagkaroon ako ng totga bago ka dumating. Di ba ito sinabi kahit kanina? Ano kasi ang totga ko? Yung first ko naging boyfriend. Kasi, okay siya, mabait siya, para siya ikaw. Pag may gusto ako, talaga mag-iipon yan. Surprise ako ng mga regalo, mga cute. Yung nauso pa yung mga blue magic, yung mga ganyan. Hatid sundo ako. Kung nagalit ako, lagi lang ako hahabulin. Nagagalit ako sa mga walang kwentang bagay. Hinahabol na lang ako. Like, sobrang pinalaki niya yung ulo ko. Dumating ako sa point na naglipat ako malapit sa bahay nila. Naglipat ako sa bahay malapit sa kanila. Kasi hinahabol ko siya. So gets mo, naghabol na ako ha. Naghabol na ako na talong bakit kasi may nang-agaw sa kanya. So pag-graduate namin ng high school, napunta siya sa Lyceum. Ako nagtatrabaho sa Showtime kasi wala ako pang paaral. Inagaw siya sa akin. Eh may kotse na siya. So hinabol ko siya. So nung hinabol ko siya, anong nangyari? Nawinba ko siya. Pero after that, pa din ang ulo ko. Sobrang, pamatik ba talaga makukuha ko to. Doon nag-aaral din ako sa school niya ng panahon na yan. Kasi binantayan ko din siya at gusto ko din mag-aaral. Quezon City po ang ABS-CBN. Nag-rent ako sa bandang Makati, sa bandang Malibay para sa kanya. Tapos alam mo ginawa ko? Sa sobrang lumaki ang ulo ko na lagi akong makakahanap ng katulad ng lalaking to, naghamon ako sa kanya ng open relationship. Kasi sobrang dami ng nililigaw sa akin. Like, minsan pag hindi siya pwede, kasi may klase siya, napapatid ako sa mga manliligaw sa akin. Pero walang kisa, walang relasyon, walang cheating. Talaga napapaligaw lang ako. Kasi naman ko siya ng open relationship. Tapos nung hinaman ko siya ng open relationship, bigla na lang one day, pumunta siya sa bahay. Sabi ko, kamusta ka na? O, tumataba ka? Sabi ko sa kanya, bebe ko, something gano'n. Ano kasi, yung nililigawan ko, parang malapit niya na akong sagutin. Actually, may, parang, halos kami na. Parang, pinaka-official na lang, pero kami na. Parang gano'n. Binatawan niya, kami na. Parang binuusan ng malamig na tubig. Kasi sobrang ini-enjoy ko yung life ko. Ang dami kong maliligaw. Kailangan ihatid ako nito. Kailangan libre ako nito. Kailangan kausapin ako nito. Yung mga panahon na pag hindi siya available. Na minsan available din yung partner ko na yun. Tapos tinatanggap ko pa rin attention sa iba. Okay lang, may iba naman eh. Tapos nakakakilig kasi laging bago. The point is, ang laki ng ulo ko. Hanggang sa para akong binuhusan ng malamig na tubig kasi meron na daw. Tapos sabi ko, alam mo, nangyayari pa sa amin, no? Yung mga bandang yun, may nangyayari sa amin. Kahit sinabi niya na meron na sila, may nangyayari pa rin sa akin. Nagkasagutan na sila, pupunta rin pa rin siya sa bahay, may nangyayari pa rin sa amin. Pero yung uling may nangyayari na sa amin, yun yung may tattoo ako. Tapos sinabi niya sa akin na mahal ko na siya. So, itong babaeng to, simple lang, hindi siya naghahanap ng iba. Ako lang yung gusto niya. Lagi na akong diadala ng pagkain sa school, araw-araw, kaya tumataba siya. At alam mo ginawa ko? Dahil nga sa raya ko, hindi maghabol. Hinayaan ko siyang umalis. O sige, dun ka na. Okay. Kasi nga akala ko lagi ako makakahanap ng lalaki na katulad niya. Kaya sa'yo, hinayaan ko siyang mawala. Nagkaroon ako ng sumunod na jowa. Sumunod ng jowa, alam mo yan. Papasok ako sa Showtime, kinakwenta sa'yo ng Tito Mel Feliciano yun, di ba? May mga bugbog ako sa mukha, bugbogang kamay ng partner ko niyo. Hanggang sa nagkaroon ako ng iba't ibang partner, hanggang sa maraming beses, sa lahat ng breakups ko, sa lahat ng failure ng relasyon ko, may anak na ako lahat, lagi ako may gano'n ng, ay, hindi na pala ako makahanap ng katulad niya. Kasi siya na lang yung naging standard ko ng pagiging partner ko. As in, sobrang,
desisyon, sinasali niya ako. Kaibigan ko, pamilya niya, ginagawa niya ang family ko din. Kanya, akin din. Minsan, akin lang yan. Sa'yo lang, kahit akin yan. Ganun siya. So, pag may mga failed akong relationship, hindi na talaga ako ma-out ng katulad nun. Pero happy ako. Bakit? Kasi sila na eh. Kasi may anak na sila. Yung huli kong balita. May anak na sila, happy sila. Hanggang sa nang dumating ka. Di ba? Eh, sobrang sinusubukan kita kung nung una. Kung paano ka ba, ganito ka ba, hanggang sa ito ako, lumalaki din ulit yung ulo ko. Nararanasan ko na siya ulit. Pero this time, pinapakita ko sa'yo na appreciate ko yan. Alam mo yan, di ba? Kaya ako may ganito kaming talk kay Tyronia. Hindi porket anak ko si Tyronia, hindi kita ko protektahan na Tyronia, you are also hurting your daddy. I am the reason kung bakit siya may daddy. Sana sa part na to, hindi ka maano sa akin, Wana. Kinakalaban ko sa Tyronia, no. Pinagsabihan ko siya. Kaya gusto ko magkaroon tayo ng tough love sa kanya. Kasi nasasaktan din ako na nakikita ko na nasasaktan, Wa. At kung magkakaroon ako ng thought ka, kung naghiwala tayo, ikaw yun. Kasi ang hinahanap ko lang, sa totoo lang, sa partner, yung standard na katulad niya, hindi ba ka mas nilampasan mo? Kasi yun, yung winawak-outan ako nun. May times na gano'n po napupuna. Pag nabubunod ka. Pero ikaw never mo akong winawak-outan, di ba? Ayoko kasi na umaalis eh. Oo. Kasi nga, di ba, sabi mo, ang solusyon na palapit. So, I'm just saying, Jowa, na pwedeng mag-iba at magkakaroon ng realization sa babae, hindi lang lalaki. Iniisip ko lang ako na-realize ni Tyronia, 16 na siya, 18 na siya. Mas lalo hindi niya na ako pwede ganun. Jowa, magkasama tayo sa isang bahay. We always have a chance sa bawat isa sa araw-araw. Alam ko. Okay? Ayaw mo masyadong damdamin mo. Kasi ayoko na ibang anak na babae. Lagi ko sinasabi sa'yo, di ba? Sana ako na lang yung kasama ni Tyronia nung baby siya. Iyanap ko lang yung nigigis na lang ako sa chicks kasi ever since bata ako, pangarap ko magkanap ng babae na inahalikan ako sa pisngi. Yun lang yung request ko kay Lord palagi. Sipiling ko, pagmamahal yun. Walang mali siya yun. Tangin na mamatay na ako. Alam mo Hindi ko ginagamit yung term na mamatay, pero mamatay na ako. Alam ng Panginoon Diyos yan. Sobrang na-apektuhan lang ako kagabi. Kasi ang casual na lang din diniliver. Pero tatanggapin ko. Tanggap lang. Pero deep inside kasi sa isip at puso ni Tyronia, inalam ko si Yumi. Nagpapahabol lang yun. Pero hindi mo din kilala at alam kung ano yung mangyayari. Kung ano yung marirealize niya, Wa. Di ba po? Tulad ng ako, isipin mo, after all, may breakups, may relationships, na in love ako na sobra-sobra. Nagkaanak ako't lahat, may ganun akong realization. Di Tyronia din. At paiba-iba ang isip ng bata. Sinabi ko na yan sa'yo. Alam ko Okay lang yun, drawing lang tayo sa parent. Hindi ko lang alam bakit iba yung ngayon. May marirealize din yan. At sinasabi ko lang din sa'yo, kaya ako siya napagsabihan ng ganyan kasi nga, that's wrong. Nasabihin mo yung sa harap ng tao. Bilang ate, nandito ako para kay Vicente para bigyan siya ng advice. Masakit sa part niya na, syempre, pagkatapos na maging okay ni Tyronia at saka ng tatay niya, naging ganyan na siya kay Vince. Ang dami ko rin nabalitaan na nagmamaldita siya kay Vince, tapos yung isa suyo ng suyo, kahit siya yung mali. Kaya nag-advise ako sa kanya na kailangan tanggapin niya na kasi mahirap talaga maging stepfather. Masakit. Ako nga, nasaktan ako, hiram ako ng hiram ng mga bata eh. Pililit ko maging ina sa marami kong pamangkin. Ang ending, yung mga nanay yung bida. Ngayon, magiging bida na rin ako. While we are there at Auntie Tony's house, Baby Happy keeps getting my attention that she wants to sit and play with me. I feel so bad because it happened so fast. I feel like it's my fault. I'm very sorry, Baby Happy. Chili, I'm sorry that I didn't catch you whenever you were getting on the couch. That's okay. I'm sorry, Cole. But are you okay now? Not okay. And she said that she's just having a big feeling. So I hope you understand. I understand.
Humingi po ako ng pasensya kay Daddy kasi naging komportable ako magsabi ng mga bagay na ikakasakit ang feelings niya. Na sana dineliver ko ng maayos, pero nag-rebuild po ulit kami ng family na mas maging stronger po kami at mas closer. Kumakain po kami sa labas yung masarap. Grabe, ang sarap-sarap po talaga. Ang saya-saya ko. Tapos kinabukasan po, dinner po ulit kami. Tapos po, sound trip naman po kami sa kotse. Di mo alam, no? Mas di ko alam eh. Basta alam ko ba? Nakikita ko si ate. Sinisilip po sila sa CCTV. Nakikita ko sila ni Baby Tyrone. Paggising pa lang niya, pinupuntahan niya na kaagad. Naglalaro sila. Ay, tingnan ka na mami mo. Nagagalit siya kasi ayoko siya kunin eh. Nakain na kami sa baba. Tapos, si Landon, nakikita ko din minsan, pinapakain niya si Tyrone. Kaso si Tyrone, nagsasawa na siguro sa kalabasa, tsaka sa patatas. Ang ginagawa niya, ini-style niya na binibigyan niya yung bote, pero totoo, isinusubo niya yung pagkain. Sobrang cute nila sa bahay nila. Para sa nagkaplato sa bahing-bahayan at nagre-ready na para kay Baby Marilan. Sama ka na? Tara na. Isigaw mo. Gusto ko malaman kung sasama ka talaga. Halika na. Oh, halika. Oh. Bahala ka na. Kaalis na ako. Sabihin mo, sasama ka ba? Sumigaw ka. Sasama ka. Sasama ka na. Sige, magtatanong ko mo. Yung sagot niya. Sorry. Saan ka pala kapatid? Gusto mo pala sasama. Sige, open. Sige kami. Tapos nakita ko, inaasar ni ate si Tyrone. Kinukuhaan ng pagkain. Hala. Wala na. Sige. Ay, baka Nasana yung mga umaga ko na nagigising agad ako ng alas 5 ng umaga. Tapos tatakbo ako sa kwarto ni Love. Tapos pag sinilip ko siya, sasabihin ko, "Baby, say won't!" Tapos nakangiti na talaga agad siya sa akin ng malaking-malaki na parang alam niya na natatawagin ko siya. So, Uncle Landon? Tata Love. Hello, Love. Tita Bekbek? Ay, Tita Bekbek yan! What do you see? Darkness? Love. Hello, Love. Si Tata Love. Good morning, Love. Gusto mo bang sumama? Sasama ka ba? Sama ka. Tara na. Halika. Halika. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Sama ka. Ayun. Sasama ka pala. Sama ka naman. Halika na. Wow. Hello, Love. Good morning, Love. Love si Tata Love. Isigaw mo muna kung gusto mo sumama. Halika. Sama kami. Come on. He's all for the darkness. Hello, Love. I love you, Love. Siya yung nag-stress sa mami mo. Siya. Wala kang paki. Halika. Psst, Come on. Why are you smiling? Halika na. Come on. Babay na. Tignan mo, papakita ko sa'yo. Sige na. I'm gonna show you. Bye-bye. Sige, babay na. Aalis na ako. Bye-bye. Halika na. Aalis na ako. Bye-bye. Bye-bye na talaga.
Aalis na talaga ako. Bye-bye na. I'm going. Bye. Halika na. Tama ka na. Sa harap na natin nagtip, napahiya ako. Napahiya ako lang. Napahiya ako. Bahala ka na hindi kita sasama mo meron. Yung yung laging ginagawa ng lola ko sa mga pinsang ko, pamangking ko, yun yung nararamdaman ko. Kaya natutuwa ako dahil ang dami kong magiging umaga na ganito. Hindi lang sa mga anak ni Harvey, sa anak ni Tony, kundi pati sa magiging anak ko. Hindi ko dinama yung nanay na si Papi. Okay na, nagagawa ganyan. Paninta na si Kuya. Happy birthday, Kuya G. Thank you. Basta Sorry. ako. Basta lang ako. Ituloy-tuloy na natin yung good vibes. Tawag ito, asa mo ba yung ano eh? Ay, malapit pa lang. Tawag dito. Sorry hindi ako nag- Okay lang. Pero mapakuha ko na lang ano. Kasi yung papers, nandito, dumating na ibang papers sa mga ano. Asan yun? Yung mga Papers papeles. Ito ata eh. Mga papeles para sa Fowler Project. Ito po? Ilalim pa. Sa ilalim pa. Dahil birthday ng kuya ko, may pa-iPhone na naman si Mami O ninyo. Yung iba pang ano, Happy Birthday! Grabe naman! Ewan ko ba kung anong meron sa akin, pero napakasaya ko talaga kapag ako yung nagre-regalo o nagbibigay. Mas masaya ako kaysa sa ako yung tumatanggap. Yung happy ako kapag nakapagbigay ako na kahit nauubos na ako, sobrang saya ko. Sinong tanga, edi ako, di ba? Grabe, thank you! Naginig ako! Bakit? Naginig ako hindi. First time. Oh, thank you talaga. Thank you. Thank you. Happy birthday. Sorry na masaka. Ito, okay lang. Naginig ako. Ito ba yung mga Thank you. mo? Wow! Bagay na bagay sa akin. Yes! Oh, Thank mga you. case, mga ano. Thank you, Miss Tony. Thank you. Ay, okay lang. Pwede ka na mo. Enjoy na kayo ng birthday mo. Thank you talaga. Sobrang hilig ni Tony sa mga gadgets. Yung iba, hindi niya pa ginagamit. Kaya tinanong ko kung ibebenta niya. Pero bebenta mo nga, Oni. Ha? Bebenta mo nga. Oo, bebenta ko, Harvey. Parang wala kasi kwenta eh. Pero hulugan, di ba? Tapos sinanong ako, how many years to pay? How many months to pay? 5 years. 3 years na ba eh? Logi naman ako nun. Ay, alam ko na to. Okay, sige, ganto ha, ganto. Ay, alam ko na. Baby shower na lang. Ano? Yan na yung regalo sa baby shower. Pero yun yung pinaka-regalo. Oh, thank you na ako agad. Hindi mo Papi! Tanongin mo muna si Papi kung gusto niya yun. Sige, tawagan mo sa harap ko. Ano mo sabi niya yung regalo ko ha? Tanongin mo lang kung gusto niya. Tawagan mo ngayon. Mami Kat, gusto mo ba? Tanong lang. Bobo. Oo ba? Sabihin ha. Pag gusto yan ni Papi, ireregalo na lang yan namin ni Vince, ako, tsaka si Tyronia. All in one na kami para sa baby shower niya. Yung tablet na yan. Gusto mo ba yung yung Android na tablet? Ano ba yung Android na tawag? Hindi ko alam, yung Samsung ata yun, yung latest na binili yan, kinabitan mo ng screen. Ah, yung malaki? Oh. Malaki. Oo. Magaan ba yun? Hindi ko alam, mabigat ata yun, ikaw nagkabit nun eh. Gusto mo ba yun? Wala siyang sinabing yes. Yes or no nga? Yes. Gusto mo nga, Bam? Bang! Samsung yun, hindi naman ata magagamit ni Papi yun eh. Pero nababasa yun. Nababasa rin yun, ma'am. Bang! Ano ba yan, Bebang? Mamaya ka na, bangko! Mamaya ka na, Bang. Doon ka na! Nang gigigil ako sa'yo! So ano nga, Harvey, hindi niya naanay ni Papi? Hindi daw. Ayaw niya. Hindi na? Hindi niya bet? Ano, Papi? Hindi? Hindi niya naanay yung ano? Hindi mo bet? May bigat din. May bigat. Kasi may ano siya, may... Samsung yun, Android. Tapos ano siya, tawag dito, na ano kasi siya, pwede siya mabasa. Yun lang yung ano niya. Pwede rin siya maging Samsung Dex. Ano? Yung nagiging parang laptop siya na ano. Ano, ma'am? Ikaw mo kung gusto mo din. Ikaw nga eh. Saan niya magagamitin if ever na? Saan mo gagamitin, ma'am? If ever na ano mo? Pang-edit? Let's see. So yun na. Ano yun na? Oo, daw siya. Nagkakabahan pa kayo eh. Uy, ano nga? Yes or no? Yes, no? Yes. Oh my God! Oh my God, may babayaran tayo asawa. Bago tayo babayaran. Okay, ganun talaga.
So, yes talaga siya. 3 hours to pay. 3 hours? Oo, to pay. Yun yung usapan namin. Wala akong magagawa. Yung pang- Hindi, papi. Alam ba ano isa na namin ni Harvey? 3 hours? Teka lang, meron ka kid. Ano sabi nyo? Usapan kasi namin ganito. Sabi niya, ginagamit mo ba yung tablet mo? Sabi ko, hindi, bibenta mo. Sabi ko, oo. Sabi ko, 3 years to pay? Ganyan. Kundi 3 hours to pay. Tapos sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, hindi kasi ganun, hindi naman ata kailangan to eh. Sabi ko gano'n. Tapos, ang sabi ko sa kanya, Harvey, pwede naman. Pero ako, si Vincent at si Tyronia, pwede naman mangyari. Yan na lang yung regalo namin sa baby shower ng pang-apat na baby. Kasi kailangan din naman din yan. Pero, niyayakap niya na ako. Sabi ko, no, tanungin mo muna si Papi kung gusto niya ba yan. Kaya ngayon, dahil nag-yes ka, ibibigay na namin yung tablet. Kaya ang sese ni Papi. Kaya kanya, wala na, nagkanta si Papi. Sobrang saya ni Papi Kaya ngayon, na nag-yes ka daw, ang saya-saya niya. Kaya pinipili ka niya ba ng yes or no? Kasi kinakabahan siya na mag-no ka. Galing ni Chang. Last mambudol. Regalo na sa anak niya, naging tablet niya pa. Yes. Grabe yung ngiti ni Harvey. Ba't parang ano? Parang may gusto. Ano ba parang, What will you say? Thank you. Ang sabi ng daddy. Ang sayo daw ng daddy. Tsaka daw ito pang edit. Sayo ni Harvey, oo. Tinetesting ko lang kung paano. Ayun, yun pala yun. Oo, yan, o. Di ba? Tawag doon, binili pala ako yung pang-test ng water. Ano men? Hindi, pang ganun. Binilang ko na sila Ate Marie tsaka sila Lando na ito, yung gagawin namin yung tubig. Para testing ko ano. Kailangan nga wala mo yung settings nito, paano ano. May hanggang ano lang to eh. Uwi ko muna. Hindi, ito na nga, pinili ko nga to sa inyo. Ay, okay. Meron din ako, meron din sila Ate Marie. Ang saya niyo, oh. Sige! Hindi matanggal yung ano niya, yung ito yung ni Harvey, putangin ako. Yay! Nanalo ka! Oh my God! Thank you. Thank you na yun. Oo. Okay mo ah. Araw-araw, sobrang smart na ako talaga. Kasi, lagi-lagi ako nagpasok sa school. Tapos nakita ko, sinundo ako ni Dodong. Hello, brother! Ang galing mo naman. Pasok ka dun. Nag-school na naman ako. At nagulat ako! Hi. Hi, Happy. Sinundo ako ni Jowa! Ay, Happy ah! Ako yung sumundo sa'yo ngayon. Ba't ka nandito? Kasi kailangan Ano? Ba't ka ba nandito? Kailangan mag-school. Eh, bakit ako pa kailangan sumundo sa'yo? Bakit ako pa kailangan sumundo? Masaya ka ba na ako yung sumundo sa'yo? Galing mo naman! Galing mo naman! Bakit mo naman sa PE? Habi ano nga tutunan mo ngayon sa school? I-share mo sa akin. Gusto ko ding matuto kasi wala akong pag-school. I already know the gummy bear song. The Gummy Bear song? Okay, sing it for me please. 1, 2, 3, go! Yes, I'm a gummy bear. 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 Yes, naman ang song na yun. That's a gummy bear. That's the gummy bear, ting gummy bear, ting gummy bear, ting gummy bear. Yan ba yun? Yung gummy bear. Susunod na gummy bear. Kaya nasira ang tit ko dahil sa gummy bear. Di ba? Yes. Oh, mag-hide ako sa mga tao. Alam mo kung bakit ako mag-hide? Kasi famous ako. Boss, V-Power Gasoline. V-Power gasoline po, punta sir. Punta. Cash. Nakita mo yun? I'm famous because everyone watch me and see me. You're also famous? Oh, why don't you hide? You will hide. Because you're... Oh, hahide tayo ha pag makikita kayo ibang tao kasi famous tayo. Dalawa lang ang famous sa Philippines. Ako lang at saka ikaw. Dalawa lang tayo.
What the? What the? Did mommy forget to say what the? Ah, yeah. What the is okay. What the? Ay na, famous tayo. Matik lang, boss. Okay na yan. Ah, full tank ba? Opo, matik. Kulang na isang bar eh. Ay, okay na, okay na. Okay na, sir. Grabe, ang hirap para maging famous. Kailangan namin magtago. Kasi ang asim na namin, si Mami Oni. Diba? Ganun maging famous kasi tayong dalawa lang ang famous sa buong mundo. Auntie Tony keeps on telling baby mama not to rock baby Tyrone because he just ate. Like that every time. Okay. Hello. Here we go. Siyempre akong galawin eh. Nice! Oh, sabi ko sa'yo akong galawin. We will not gonna help you! We will not gonna help you, no, never! Ay, ang kulit talaga ni Ate Marie. Halatang kailangan ko pa talaga siyang turuan maging mother. Kinang ina mo, papi. I told you. Di ba I told you? Di ba I told you, ha? Come here. Sabi ko sa'yo, mga halugin, te. Come here. You want my hair, please. Magbalik ka ng t-shirt. T-shirt, bigyan mo si ate. Okay. Gets mo, te, kahit simpleng up and down, no. Susuka ang bata. Dedede na naman. Baby, say one. Mag-sorry ka kay Love. Mag-sorry ka, inalug-alug mo siya, kasalanan mo yan. Mag-sorry ka. Baby, say one. Oo, di ba? Sabi sa'yo, galit yan sa'yo eh. Ito hindi masyadong na-videohan eh. Pero, nag-usap kami ni Mikay ng gabi. Sabi ko, ikaw, trabaho mag-folder para sa episodes. Bukas, aalis ako, kailangan ko yung DJI at wala nang laman, na-delete mo na yan dyan. Yung camera, na maliit. So, yun, ibalik mo sa akin bukas ng 2 p.m. Kinabukasan, nag-message sa akin, sabi niya, Tonyang, tuloy ba kayo? Sabi ko, oo. Sabi niya, okay, sige. So, alam niya na ibig sabihin, tutuloy ako, pero malilate lang ako ng alis. Tapos, ang ginawa ni Mikay, hindi ko siya nagpunta. Paalis na ako ng mga 4:30 pa 5 p.m. noon, wala si Mikay. Hindi siya pumunta. At ang dahilan niya, kasi hindi nag-reply si Vince, may message siya para sunduin siya. So ako, dahil nakakaputang ina yung dahilan, ilang beses na, nung nakaraan din napagalitan ko na sila eh. Gawan nyo ng paraan. Kasi, nagwala lang ako sa GC namin. Like, tunog sumbat na talaga ako. Ito yung message ko sa GC namin. Napiko na talaga ako. Sobra. Pumunta na ako kala Tonyang para humingi ng tawad. Ano yung sasabihin mo? Mika, hindi mo kailangan itry yung best mo na wag ako magalit. Kailangan mong gawin yung trabaho mo. Actually, hindi na nga yun yung best mo eh. Kailangan mo lang gawin yung trabaho mo. Ang trabaho mo, gawa mo ng paraan yan ay ang parte mo, yun lang. Period. Period. Kasi puro ka excuses. Pati si Tyrone yung tinatawag akong sinungaling. Ay, may nag-message ka sa akin. Kaya nga, tinignan ko si Mami, Mami mo, natutulog pa ka siya, kaya akala ko hindi natuloy, no? Hindi, ang sabi ko kay Tyrone niya, no, nung 2 p.m. na nag-usap tayo na 2 p.m. kayo aalis, sabi ko sa kanya, nag-check ako sa CCTV niyo, tapos yung 2 p.m. tulog pa kayo, pero nag-chat ako sa'yo, kung tulog pa kayo. Kaya nga, pero Mami, tinignan ka sa kanya, so what? Kung tinignan niya ako, tulog ako. Ang usapan. Kung nakapag-reply na ako, alam niya yun. Ano excuses pa yung gusto mo? Hindi kasi minessage ko naman si yun na yun. Hindi ka ba napapagod? Ako kasi pagod ako. Sa totoo lang. Pagod ako sa ganito. Kung ano yung salitaan ko sa inyo mula noon, gusto nyo solusyonan ko pa rin yung mga putang ng problema nyo until now. Tulad ng outfit mo, sinabi naman na sa'yo ni Ate Marie, umiyak ako sa kanya, naiyak ako, gusto ko lumubog sa kotse. Talaga te, lumalabas ako, ang taba-taba ako, tinalakasan ko loob ko. Kahit hindi ako pang live, kahit hindi ako pang TV, nilalakasan ko loob ko para maging ko. Kailangan ko patunayan na magaling ako. Tapos pag uwi ko, gusto nyo stylist ako ni Mikay. Nakakaputang ina.
Gusto niyo PA ako mag-aasikaso ng mga bagay na yan. Hindi ako makaandar eh. Hindi ako makaganon. Tulad ng hindi ako makapag-ibang bansa kasi kailangan ko antayin yung mga putang inang buntis, mga anak muna, palagi. O mag-antay ng iba na kailangan may pera lagi. Na si Tyronia, lumalaki na. Bigyan mo na 1 taon pa yan, hindi na ma-appreciate yung Disney. Halo-halo yan eh. Napupuno ako. Alam mo kung bakit? Kasi exactly 3 days ago, bago ka nagkupal, kinausap kita mata sa mata. Kayong dalawa ni Papi, pagising nyo, wala akong paki ang bumungad sa inyo. Kahit pagod kayo, bunganga ako. Sinayang nyo na naman oras ko. Like, alam mo yun? To the point na gusto ko nang mahinto yung reality show. Magrenta na lang to sila Harvey Papi. Ikaw magbayad ka ng sarili mo, sila Ate Marie magbayad ng renta nila. Kanya-kanya na muna tayo. Ganun na yun. Kasi feeling ko nakastak ako sa inyo eh. Sa paulit-ulit na sitwasyon. Paulit-ulit. Hindi mo ba nakita na putang ina? Parang deja vu times 1 million na to. Ba't hindi mo gawa ng paraan? Ang sarap ng tulog ninyo. Ano bang usapan natin? Usapan tulungan. Tulungan, di ba? Magmalayo yun sa tutulungan lang. Eh kung tutulungan lang din pala, edi putang ina, hindi kayo kasama ko. Ganito rin yun, mata sa mata tinagdagtagawan yun ang paraan. May GC pa kayo dati. Bawal stress si Tony. Asa na yun? Uulitin ba ulit? Ano gusto mo? Isasin ko si Papi tsaka si Ate Marie, parehas buntis? Pag ikaw naman nagbuntis, tangina silang dalawa isasin ko. Putang ina nyo, buntis si Mikay. Same. Ginagaling ako sa labas para makabili ako ng motor, ng mga ganyan. Usapan natin. Kahit gipit na gipit, putang ina tapos ganyan. Parang kasalanan ko pa din. Hindi kasi matik naman yun, usapan namin ni Vince. Talaga matik ba yun? Nakakatarantado kasing kakakausap mo lang after 3 days, ganyan ulit. Chill na chill eh. Chill na chill. Sobrang chill talaga. Sobrang chill. Tapos anong gagawin nyo sa akin? 3 days, 2 days nyo akong di kikibuin, matatago kayo. Madadahilan kayo na may sakit kayo. Ilang beses nangyari to eh. Kundi masama pakiramdam, natatago, nagaganyan, papakalmayin mo na si Tony. Oh no! Hindi ako kakakalma dahil putang ina, pagod na ako. Andun na ako sa punto ko ng putang ina, baka kaya hindi ako naguguro kasi ini-stack nyo ako sa inyo. Bakit yung iba kaya? Bakit ganun? Binigyan ko na kayo ng head start. Lahat kayo retokada, lahat kayo maganda, lahat kayo may sasakyan, may pang-transport, lahat kayo may mga bahay, lahat kayo may followers. Anong kulang? Bakit hindi nagiging successful ang Toro family? Bakit hindi ka naka-LV bag? Bakit hindi ka naka-Prada? Bakit ang ate ganun din? Kasi putang ina tamad! Ayaw niyong gawa ng paraan. Ibinigay na yung head start, ituloy niyo naman. Yung pagtuloy nun, consistency. Hindi pwedeng 2 months ka lang very good. Ang galing ni Bekay, 2 months. Ika 3rd month, putang ina. Pabigat ka ulit. Hindi na nga ako naghahanap ng more eh. Ang gusto ko lang gawin niyo na consistent yung trabaho ninyo. Kaya galit ako sa'yo. Wag yun na akong ano si Tony, hindi naman niya yung personalin, diba yung trabaho? My life is my work. Kaya nga ako naka-reality show. Personal, galit na rin ako sa'yo. Kasi trabaho naman natin ang buhay natin eh. Hindi ka ba napapagod sa ganito? After 2 months ulit, after 3 months, may ganito tayo ulit. Gusto ko yung nagagalit ako sa'yo pag may bagong learning eh. Pero yung same shit. Outfit, putang ina. Make-up, umayos na kahit paano. Mag-ayos ka ng buhok mo. Sa Ate Marie hanggang ngayon reklamo sa mga buhok-buhok mo sa lapag. The rest naman okay ako eh. Wala naman tayong unlike dati. Wala naman tayong problema eh. Pero dati hindi ako naniniwala. Si Papi sinasabi na may kumakain si Mikay, nagaganon pa siya. Alam naman niyang, inisip ko sisiraan ka. Dating Toro family members, sinasabi si Mikay malakas kumain, ganyan. Pero, nung nagsabi na sa akin, pitik sa ulo ko yun, yung taong favorite ka, mahal na mahal ka, sinabi na, she's not gonna go slim like you guys wanted because she's not doing the diet. She eats a lot, ate. She eats a lot. That's not for diet. Doon ako naniwala. Kasi wala siyang bad blood sa'yo. Favorite ka niya, mahal na mahal ka niya. Alam mo yan, si Landon. She's not gonna go slim. It's hard for her. Yeah, she will slim down a little bit, but she's not gonna be really Gawa mo ng paraan, tanga ka. Huwag mo akong dahilanan. Alam mo sa sarili mo may problema na sa katawan mo. Alam mo na sa sarili mo na ganyan, gawa mo ng paraan. Dahil ako, pabounce-bounce ako sa iba't ibang gamot, pabounce-bounce ako sa iba't ibang pagkain, ganun talaga. Gawa mo ng paraan, ikaw na malaki ka na. Eh kasi paano yung pagkain, ganun pa din, ulol! Kaya mo na yan. Kaya mo na yan, be. Hindi nga kita nakita nag-itlog ka lang? O inaral mo paano magsalad? Huwag mo kung puro reasons. Doon ako na pumitik. Yung simpleng DJ ay na, akala mo yun na yung pinakagal ko. Sabi ko, putang ina. Same salitaan ko. Paulit-ulit ako. Iniisip ko itong mga to, ayaw nilang matuto talaga. Nasa sa kanila. Kaya ako, ayoko makipag-usap kung hindi maayos ang trabaho. Pag maayos ang trabaho mo, wala tayong problema. Kung gusto nyo na pagmamahal, si Ate Marie, mamahalin ka niyan hanggang sa magutom kayo, hanggang sa maghihiwa-hiwalay kayo. Ganun lang naman yun eh. Hindi tayo makakakain na puro pagmamahal, Migay. Promise. Hindi. Trabaho mo yan, gawin mo yan. Tony, hindi talaga pang folder si Mikay. Hindi talaga siya pang ganyan. Hindi ba siya pang ganon? Gusto mo mag-hire ako ng gagawa nun? Kasi hindi pa pwedeng kayo ni Papi. Mag-hire ako, ano gagawin ni Mikay? Tuto nga.
Hindi, pinipilit kasi sa akin ni Ate Marie. Pinatatanggol ka sa akin. Pwedeng hindi kasi siya pang folder, hindi siya pang ganyan. Ay, ano gagawin ni Mikay? Exactly. Sabi ko, no, ate. Magaling si Mikay mag-folder, magaling si Mikmik mag-asikaso. Ang kailangan ko sa kanya, consistency. Ang kailangan ko, gawan nyo ng paraan. Alam mo may alis ako, alam mo kailangan ng DJI, alam mo yung DJI na camera, ibinigay ko sa'yo ng gabi kasi kakailanganin ko kinabukasan. Tapos, nagkausap pa tayo na oo tuloy. So, dapat doon pa lang ataranta ka ng pumunta, gumawa ka na ng paraan. Ito yung paulit-ulit kong sinasabi na ganito rin kayo pag may special event. Kaya, isa-isa dahil kayo ko na mag-birthday dito. Kasi matidisappoint ako eh. Papakabongga ng birthday ni Bebang. Sino nag-video? Wala lang. DJI. Akala ko natuto na kayo. Apakabongga ng birthday ni Landon. Nataranta kami. Kami kumontak ng mga videographers. Ako na bayad, ako pa intindi. Ba't ganun? Ano yun? Di ba alam yun na yung toka-toka niyan, okay na sa mga simpleng event lang naman yun eh. Tamang usap lang naman yun eh. Maintindihan ko yung mga panahon di ka magigising, iba-iba. Sige, hinahayaan ko yan. Pero paulit-ulit tayo dito. Paulit-ulit. Like sobrang nakakapagod na naaawa na ako sa sarili ko ng putang ina, bakit ako nasa gantong sitwasyon? Tapos si Ate Marie sa isip niya, putang ina, dadamay ako dito kay Bekay eh. Kami, nag-aan naman ako, ngayon lang naman ako nagbuntis kapatid. Kaya sabi ko, naano lang yung utak ko. Siyempre, yung birthday ko partly, isa sa mga dahilan yan. Sabi ko, mag-birthday na naman ako hindi na naman ako invited. Which is dapat, ayoko invited ka sa birthday ko kasi ayoko na kahit na Sabi ni Papi, dati din hindi kami invited nung COVID. Sabi ko, Papi, hindi lang ng COVID, pati last year. Ay, gender reveal. Hindi yun ginagawa ko dahil buntis lang ako Kasi gusto ko malaman mo na nagkakapersonalan tayo kasi ang usapan natin tulungan. Magiging nanay ako sa inyo pero wala tayong usapan na pahihirapan nyo ako at paulit-ulit ako magiging sirang plaka sa inyo. Ang nanay nagpapalaki ng mga bata. If you want to stay ng ganyan at hindi ka mag-grow, putang ina mag-isa ka. Yung birthday ko, hindi yun totally ikaw. Ang iniisip ko, sa totoo lang, sinabi ko to kay Jowa, gusto ko talagang mag-celebrate kasama ang family. At bukod doon, lumalaki anak ko. Hindi ko na pwedeng antayin si ate, antayin ko kailan kami budget. Pero sinabi ko, kung sino may pera, sino may gusto, pwedeng sumama. Kiniklear ko lang yun kasi sinabi ako ni Ate Marie. Diba? Na, Tony, iniisip nila, baka dahil kay Mikay ayaw mo nang mag-celebrate. Sabi ko, no. Kayo, nagkausap kayo nila, Papi, hindi ko alam. Well, anyway, sa totoo lang, dapat hindi na kita kinakausap eh. Pero sinabi ko, gusto ko ng kalmado kasi tensyonado ka, tensyonado ng ibang Toro family members. May 2 buntis. Sa totoo lang, kaya kita kinakausap kasi may 2 buntis sa paligid. Nakikita ko si Ate Marie may stress. Nakikita ko yung, ni Papi, yung feelings niya. Eh sabi ko, hindi, huwag kayo Ako yung galit ko sa trabaho. Pag magiging okay talaga ako totally kay Mikay, pag nakita ko maayos ang trabaho, doon tayo. Kasi hindi ako pwedeng lagi mabait na leader. Wala kang patutunguhan, wala kahit dapat di na ako nag-explain sa'yo kung bakit ako ganito. Dapat di na ako nag-explain sa'yo. Hindi naman porkit umiiyak ka, sorry kay. Maniniwala akong sorry ka talaga kung talagang pinaninindigan mo. Diba? Mikay, hindi kasi ako words of affirmation kasi yung words na yan, wala naman talagang kasiguraduhan. Kaya hindi ko yan love language eh. Kasi all talk, bullshit. Diba? Sa service ako kasi yun yung nakikita ng mata natin eh. Doon tayo. At nakikita, ang sarap sa pakiramdam ng pare-pares tayo. Sabay-sabay nakikita mo, nakaka-achieve tayo lahat together ng mga ganito, ng mga ganyan. Nasasama na kayo sa guesting, na nakakonsider na kayo as ganito. Diba? Yun yung point eh. Hindi ako nag-OOA ng dahil sa DJI. Ang point ko, tangin lang to, sinayang oras ko. Kausap ko lang to nung Thursday. Tignan natin. So, kung makita mo, guys, yung simpleng error, paulit-ulit, doon ako napuno. Para maintindihan mo. Hindi ako lalabas ng pinto na to ng mga nakaraan. Isa yun sa mga ina-anxiety ko na wala akong pinag-openan. Isipin mo, lalabas ako ng pinto, titingin ako ng salamin. Nasa isip ko, putang ina ang taba ko. Hirap na hirap akong pumayat, putang ina ganito itsura ko. Para lang pag-uwi ko, stylist pala ako. Para lang pag-uwi ko, sasabihin ko ulit yung linyahan ko sa'yo 8 years ago. Stuck ako. Puro ko self-doubt. Tama bang nag-studio pa ako? Wala naman parang nagre-renta. Tangina. Alam niyo, ginagawa ko pagising ko, 3 hours akong sumasagot ng inquiries. Tinatarantado lang ako sa Faro Studio. Di nyo alam yung mga iyak ko na yan. Mabigat na yung dala ko. Wag mo na ang pabigatin, Mick. Dapat isa na rin kayo sa mga nagbibit-bit kayo ng sarili nyo. Sarili nyo lang naman eh. Hindi ako mababuhat sa'yo. Fowler Project, di ko tutuloy. Kasi hindi kinakaya. 2 months na ako nagpapasahod ng tao. Putang ina, walang kinapupuntahan. Puro research. Anong gagawin ko? Anong iaano ko? May bagong sira na naman. May bago na naman
Putang ina. Puro ko self-doubt kung ano ako. May struggles din ako. Huwag nyo nang dagdagan ng maliliit na bagay. Gawan mo ng paraan. Di ba ganun? Wala ka ding makain dati. Benta katawan, gawan mo ng paraan. Alam nyo, ang dami kong ganap sa araw-araw. Sa linggo-linggo, kung alam nyo lang, linggo-linggo po ako may nai-influensyahan na magpadokyapi. Pero this time, iba to. Kasi kasama natin ang the biggest, Taba Choy Choy, na taga-balita sa atin sa araw-araw kung ano po ang mga latest na chika, na mga latest na balita. Laking tulong ni MJ ngayon, promise. Para siyang TV Patrol ng kabataan ko. Ganon. The biggest! Ulit ba? ng YouTube world. Let's all welcome Makagago. What's up, man? Oh, yes! Oy, ako lang po pwede gawin sa kanya. Close kami. Okay, ano dyan? Kasama ako, the biggest. Nahiyakan siya lumapit kayo. Na-push ko na po siya na magpa-schedule sa The Icon Clinic by Doc Yap. Guys, subscribe po kayo sa YouTube channel ni Makagago. Yan, love na love ko po yan. Tulungan po natin siya maka 4 million subscribers. Pang ilang YouTube na po na yan at hindi niya po sinusukuan tulad ni Mami Oni. So, sana po mag-subscribe po kayo sa kanya. At kung gusto nyo ng parang podcast feel, na-update lang kayo sa mga balita, pero very interesting ang mga topic, ito po ang YouTube channel ni Makagago. Libre lang naman manood at makinig. Huwag na kayo mag-skip ng ads. Today ay meron po kaming commercial ni Jowa sa The Med Club. Do you want this? Do you need it? Are you gonna buy it? Uy, alam nyo ba, nasa The Med Club din ako nagpa-check up para malaman yung status ng baby ko. Tsaka syempre, meron kasi silang home service. Share mo lang. Oo, share ko lang. Ay, in-effortan ko talaga to die. Dahil sa panahon ngayon, naintindihan ko na napaka-importante po ng kalusugan. Totoong aanhin mo lahat ng perang pinaghirapan mo. Aanhin mo lahat ng bagay na nabili mo. Aanhin mo lahat ng sleepless nights ng mga pagpaplano mo, pag-achieve mo ng goals mo, lahat ng natatamasa mo sa buhay, aanhin mo lahat. Kung mamamatay ka lang din. Diba? Alam naman natin lahat tayo ay mamamatay din. Pero sana, kabahan natin yung buhay natin para lahat ng pinaghirapan natin ay ma-enjoy natin bago tayo ilubog sa lupa, diba? Kaya, The Med Club commercial, directed by me, paki-play. Halika na. Ayoko nga. Halika na. Ayoko nga. Aray, ayoko nga eh. Halika na kasi. Ayoko nga. Bakit ba ayaw mo pumasok sa loob? Eh kasi nga mahal dyan eh. Bakit ka naman kakabahan sa gastos? Alam mo ba na accredited na ang The Med Club sa HMO at PhilHealth natin? Kaya tara na, balik ka na. Pumasok sa loob. Ayan, mauna ka. Madami din silang mga test dito. Tulad ng X-ray, cardio, body profiling machine, blood extraction, audiometry station, blood testing, eye examination, at madami pang iba. At ang pagi pa ng CEO! 담긴 수뇌보가 있어 따스한 꽃말을 전해주고파 한 송이 들고서 내게 가는데 Jowa! Ano ba yun? Gutom na ako. Oh! Ay! O, di ba?
At least nalaman natin na healthy tayo. Oo nga eh. Akala mo lang, mahal sa Damit Club kasi mukha siyang sosyal. Pero ang totoo, mahal kita. Jowa! Ang sarap. Hindi na ako lagi magpapatis. Dapat. Ang sarap. Ay! Next Saturday. What happened, Poppy? Nagpapalpitate ka, di ba? Sige, wala.